Kumakalat ang malalaking protesta sa iba't ibang bahagi ng Syria kung saan naglalabasan sa kalsada ang mga nagpoprotesta sa ilang lungsod matapos aprubahan ng Israel ang bagong batas ng parusang kamatayan para sa mga terorista. Makikita dito ang mga tao na sumisigaw ng suporta para sa Hamas at nananawagan ng jihad laban sa Israel. Isang bihirang hayagang pakikiisa sa grupong terorista. Sa katunayan, pinuri na ni Abu Abaida, tagapagsalita ng Hamas, ang mga protesta na ito at nagpahayag ng kumpiyansa na lalago pa ang suporta sa buong rehiyon. Kasama natin ngayon si Aram Akhil, eksperto sa mga grupong jihadista sa Syria, para talakayin ito. Aram, nakikita natin ang mga nagpoprotesta sa Syria na hayagang sumisigaw ng suporta para sa Hamas. Gaano ito kahalaga? Totoo bang sumasalamin ito sa opinyon ng publiko o impluwensya lang ng mga jihadist na grupo? Salamat sa pag-imbita sa akin. Sa totoo lang, sumasalamin ito sa parehong bagay. Ipinapapita nito ang mas malawak na sentimiento ng publiko at ang impluwensya ng mga organisadong grupong jihadista, hindi lang ng isang elemento. Ang nakikita natin ngayon ay hindi talaga kusang nangyayari. Ang mga network na malapit kay Jolani at kaalyado niya ay sobrang radikal at organisado. Nagsisimula sila sa mga moske at iba pang mga grupo tulad ng mga paaralan at kaya nilang hubugin agad ang usap-usapan sa lansangan. Sa pagsubaybay ko sa mga protesta nitong nakaraang 2 araw, mga protesta sa loob ng 12 panguning lungsod, may isang mahalagang bagay akong kailangang banggitin tungkol sa pagsubaybay sa mga protestang ito. Hindi lang sila limitado sa pagtutol sa Israel. Kabilang dito ang tahasang panawagan sa jihad at mga pahayag laban sa mga Hudyo, sa sinumang nagsasalita ng Hebreo at sa iba pang minorya na mas laganap doon. Kaya may dalawang dinamika. Sa isang banda, nananawagan sila para sa isang naratibo na mas praktikal at mas katantaman, imaheng ipinapakita sa labas, lalo na sa mga kanluraning bansa. Pero sa kabilang banda, sa loob ng Syria, mas radikal ang diskurso sa loob. Kaya dapat seryosohin ang agwat dito dahil marami itong sinasabi sa atin na ang mga jihadi ay nagpapatakbo ng dalawang magkaibang naratibo at delikado ito na sabay nilang pinamamahalaan. Susundan natin yan. Radikal ang mga pahayag, binanggit mo ang mga sigaw na nananawagan ng jihad laban sa Israel. Mayroon bang mga palatandaan na ang mga armadong grupo sa loob ng Syria ay maaring talagang magmobilisa bilang tugon? Sa puntong ito, malabong direktang makipaglaban ang mga grupong jihadi laban sa Israel sa paraang militar. Ngunit pangunahing dahilan ay dahil sa balanse ng kapangyarihan, mahina sila sa ngayon. Naiintindihan nila na ang panganib ay hayagang sagupaan. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na mababa ang banta. Nakita na natin ang pagtaas ng insentibo at presyon sa mga mahihinang komunidad, lalo na laban sa mga Druze, mga Kurdo, mga Kristiyano at mga Alawite noong nakaraang taon at hanggang sa simula ng taong ito. Kaya madalas na inaakusahan ng mga minorya na kaalyado ng Israel. Maaring mabilis mauwi sa karahasan laban sa mga minorya sa Syria ang ganitong pananalita dahil hindi kayang labanan ng mga jihadi ang Israel ngayon. Ibinabaling nila ang kanilang lakas laban sa mga minorya, gaya ng mga naunang insidente. Meron ding, kailangan kong banggitin ito, meron ding matagal ng pattern sa rehiyon ng pagpapadali ng lohistika at pagpupuslit ng mga armas mula sa hangganan ng Iraq papasok ng Syria na nagawa na noon. At inaakala ko, at may mga usap-usapan na ang mga grupong jihadi na malapit kay Jolani ay sumusuporta sa mga network na malapit sa Hezbollah para magpuslit ng mga misil. Dahil kung titingnan natin ito mula sa pananaw ng mga jihadi, itinuturing nilang halal na kalakalan ang pagpupuslit ng mga armas papunta sa Hezbollah. Isang napakahalagang pangyayari na dapat patuloy na bantayan. Mayroon bang mga palatandaan na maaring subukan ng Iran o ng network ng mga proxy nito na samantalahin ang pagkakataong ito sa loob ng Syria? Tulad ng sinabi ko, sa maikling panahon, malabong mangyari ito. Pero maaring habang nakikita natin ang unti-unting pagbabago sa pananalita, maaring magkaroon din ng unti-unting pagbabago sa mga aksyon sa larangan. Hindi pa matagal ang nakalipas, ang naningibabaw na mensahe mula kay Jolani ay pagod na ang Syria at hindi na nito kayang magkaroon pa ng panibagong mga labanan. Ngayon, ang pananalita ay patungo na sa kondisyonal na komprontasyon. Tutugon kami kung aatakihin kami. Sa hinaharap, maaari magbago na naman siya at magsimulang magsalita tungkol sa pagdedeklara ng jihad na hinahanap ng kanyang mga tagasunod at tagasuporta.
Sa kasaysayan, nakita na ang ganitong unti-unting pagbabago sa reyon. Ang mga leader, mga diktadura tulad ni Hafiz Assad, Saddam Hussein, ay palaging ginamit ang ideya ng pagharap sa Israel at pagtutok sa Israel gamit ang mga misil o pagsuporta sa mga proxy laban sa Israel. Ito ay para makuha ang suporta ng Arab at Islamikong mundo sa isang paraan o iba pa. Kaya isa ito sa mga barahan na maaring gamitin niya, tulad ng pakikipag-ugnayan sa Iran para makakuha ng mas maraming suporta. Ngayon, habang lumalawak ang digmaan sa maraming panig, posible bang maging isa pang aktibong front ang Syria sa labanan na ito? Masyado pa bang malayo yon based sa kasalukuyang balance ng kapangyarihan? Gaano kalamang mangyari ito? Matagal nang may network ng impluensya ang Iran sa Syria, Iraq at Lebanon, kaya hindi nila ito madaling bibitawan. Susubukan pa nilang palakasin at palawakin pa yon. Pero hindi pa malinaw kung tama na ang panahon o kondisyon para gawin ito sa Syria. Kaya kung lalong maging magulo ang sitwasyon sa loob ng Syria, maaaring makita natin na ang mga jihadi na tulad ni Jolani ay magsisimulang gumawa ng ganong bagay. Kaya mahalagang maintindihan na ang mga alyansang ito ay kadalasang practical kaysa ideological, alam mo na? Kaya kung makakatulong iyon sa sarili nilang layunin, makikita mo na hindi nila nakikita na masama ang gawin iyon sa isa't isa, tulad ng mga grupong jihadi na konektado sa Iran at mga grupong jihadi na konektado kay Jolani. Aramahil, ikinagagala ka naming makasama sa I24 News English. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kaalaman. Salamat! Bumalik tayo dito sa studio kasama si Ariel Osran. Ariel, pagdating sa pampublikong paninindigan ng presidente ng Syria tungkol sa nagpapatuloy na digmaan kasama ang Iran, ano na ang naging posisyon niya hanggang ngayon? Tinalakay niya ito nung siya ay nasa London sa Chatham House. sa entablado. Hindi niya mabuksan ang bote ng tubig, pero kaya niyang ipaliwanag ang posisyon ng Syria. Hindi sila makikialam sa labanan, maliban na lang kung sila ay tatargetin ng alinmang panig. Ngayon, nananatiling hindi nakikialam ang Syria sa labanan, pero ilang beses na itong inatake ng mga drone na galing sa teritoryo ng Iraq. Makikita nating sinusubukan ng Iran at mga proxy nito na hilahin ang ibang bansa sa labanan na ito. Nakita natin na nagpakawala ang Iran nang hindi bababa sa 4 na ballistic missile papunta sa Turkey at nakikita natin ang mga pro-Iranian na milisya sa Iraq na nagpapalipad ng mga drone papunta sa teritoryo ng Syria. Kaya ito, alam mo, umabot na ito sa antas na binanggit ni Ashara, pero sa ngayon, nagpa siyang wag isali ang Syria sa labanan na ito sa ngayon. Talaga, ang digmaan na ito ang huling bagay na kailangan ng Syria sa mga panahong ito. Sa totoo lang, kapag tinatalakay natin ang mga nangyari bago ang digmaan, pinag-uusapan natin ang posibilidad ng relasyon ng Syria at Israel. Nakaapekto ba ito sa kakayahang yun o masyado pang maaga para masabi? Sa totoo lang, tinalakay yon ni Jolania Ashara. Hindi niya sinabi na naputol ang usapan dahil sa digmaan na ito, kundi dahil nag-alinlangan ng Israel. Sinabi niya, sinubukan namin ang dialogo, mga hindi direktang at direktang negosasyon. Malayo na ang narating namin, pero nagbago ng isip ang mga Israeli sa huling sandali. Maaring may kinalaman ito sa mataas na hinihingi ng mga Syrian. Sinasabi nila na dapat magkaroon ng ganap na pag-atras ng mga puwersang Israeli mula sa mga lugar na nasakop pagkatapos ng Disyembre 8, 2024. Doon nila pinabagsak ang rehime ni Assad. Pero pagdating sa Israel, pinananatili nila ang isang buffer zone sa Syria, sa Lebanon at sa Gaza. Hanggang sa magkaroon sila ng hindi mapapasubaliang ebidensya na ang gobyerno ni Ashara ay walang intensyong banta sa kanilang hangganan. Pero hindi lang iyon ang tanging banta. Kasalukuyang humaharap ang Israel sa iba't ibang banta sa lugar malapit sa kanilang hangganan sa Timog Syria. Hindi mula sa rehimen, kundi mula sa Hamas, mula sa iba pang Jamal Islamiyah at iba pang mga organisasyong Salafist na ginagamit ang kawalang batasan na matagal nang laganap sa lugar na iyon. Nakapagtatag na sila ng kanilang pwesto doon. Ang IRGC ay nag-ooperate din doon
at maaring patuloy pa rin nag-ooperate maliban na lang kung tuluyang napuksan ng IDF ang lahat ng kanilang aktibidad. Pero nakikita natin na kahit hindi mula sa Damascus at mga puwersa ng rehimen ang banta, may ilang mga banta pa rin na kinakaharap ng Israel sa lugar na yon. Kaya ayon sa bagong doktrina ng depensa ng Israel, hindi nila basta-basta maaring alisin ang kanilang mga puwersa mula sa buffer zone na yon, na siyang huling linya ng depensa bago ang mga komunidad ng Israel sa Golan Heights. Ariel Ostran, salamat sa mga update na ito at sa lahat ng mga kaganapan sa gitnang silangan gaya ng dati. Salamat sa pagsama sa akin dito sa studio. Salamat. Mikhail.